lang, kahit hindi nyo kaya, kahit wala na akong boses, sasabihin ko ang katotohanan. Hindi nagpapatinag, Atty. Tino! Let's go! Welcome back sa With Due Respect dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Hihimayin natin ang kontrobersyal na pahayag ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng illegal na droga ang kapatid na si Pangulong Marcos. Dinamay din ng Senadora si First Lady Lisa Araneta Marcos, pati si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Grabe. Kaya nga Dino, masyadong mabigat ang akusasyon. Sa katunayan, tinawag ng Malacanang na desperado at walang basihan ang pagdawit sa Pangulo sa illegal na droga. Kinwestiyon din ng palasyo kung ano nga ba ang motibo ni Senador Amy sa pahayag niya na pinaniniwala ang posibleng bahagi rin ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ang hirap naman sundan ni Sandro at ang kanyang pagbigkas. Pero marami ngang nadismaya. Lalo kilala sa Pilipinas ang pinapahalaga ang pamilya. No? Mahalaga sa atin ang konsepto ng pamilya, di ba? Maraming kung may question kung bakit ginawa ni Senator Amy ang aligasyon sa rally ng INC na mapayapa sana, kaso nga lang parang nabahira ng politika. Kaya naman, Carlo, ang tanong nga ng ating mga kababayan, may basihan ba talaga ang sinabi ni Senator Amy o baka naman may ibang motibo lang para siraan ang sariling kapatid? Or, tunay nga bang kapatid? Echo! Maituturing nga bang destabilisasyon o pagpapabagsak sa gobyerno ang pagdadawit sa Pangulo sa illegal na droga? Lahat ng yan, sasagutin natin dito lang sa Balat Sibuyas! Excited na ako sa Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Ay, Congratulations. Okay. Inabot yung boses ni Dino dito. Okay. Oh. Simulan na natin. Sandro, ano? Alam mo, sisimulan ko doon sa naka-all caps na pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos. Hindi ito ugali ng isang tunay na kapatid. Anong ibig sabihin noon? Ano, klase? Maraming layers, Hindi ba ugali o hindi tunay na kapatid? O hindi ba, di ba ang tawag sa mga membro ng iglesia ay kapatid? So baka hindi ugali ng kapatid. Ay, gano'n. Pwede rin. Daming Ano pala ito? Parang poetic pala. Majority leader. Tapos, pagkatapos siya magsalita, kinall off na iglesia yung rally. Bakit kaya? Dapat 3 araw pagsalita sa kanya. Tama na, ayaw na namin ng ganito. Pero siguro, Baka natakot, baka pag tumingin sa ibaba, may mangyari sa kasi di ba sa ordinaryong mamamayan din, no, parang kulturang Pilipino, tingin natin no, na hindi mo yan gagawin sa kapatid mo. Tama. Hindi mo sisiraan ang iyong kapatid, bagamat pa public, di ba, public family kayo dahil kayo ay may mga katungkulan sa pamahalaan. Kaya siguro din na gulat na lang mga kababayan natin. In fact, nagjo-joke tayo dito na baka yung may aligasyon ng half-sister, di ba? Pero hindi ka talaga magtataka na umiikot at sumisikat ito ulit na aligasyon. Kasi nga hindi makapaniwala yung kababayan natin na kung ikaw ba ay tunay na kapatid, whether talagang kakayanin mong sabihin ito at gawin ito, di ba? Sabi ni Senator Ping Lacson, di ba, sa ating mga Pilipino, you don't Sino air... Sen Lacson? Sen Ping Lacson, you don't air yung values of Filipino. Ay, hindi ko nga nalito. kahit na marami tayong disagreements, 'di ba? Hindi mo 'yan isa sa publiko sa buong mundo, 'di ba? Na para bang yaan. Tsaka ito lang tanong ko kay Amy Marcos, no. Galing-galing talaga nitong si Senator Amy Marcos. Ano bang news sa sinabi mo? Di ba matagal na yung akusasyon na yan? Di ba despite the accusations, ikinampanya mo? Ay. Di ba nung despite the accusations, gusto mo siya maging Pangulo? In fact, ang sinasabi pangaraw, sinabi mo na we're finally back in style, mga Marcos, pagkatapos siya manalo. Pero afterwards, para bang hindi okay ang relasyon ninyo ni First Lady, hindi okay ang naging relasyon ninyo ni Pangulo, at tapos naging outside of the Colombo ka, para bang hindi ka na sa kapangyarihan, also of power, kahit na Marcos ka, kahit nga sa mga pictures sa mga reunion nyo, wala ka, dahil nung naging outside of the Colombo ka, tsaka mo ilalabas ito, di ba? Paano naman hindi siya magiging outside the Colombo? Kumampi na siya doon sa pamilya Duterte, di ba? Itim. Na hindi lang naman recently, kaya nga ang tanong lagi, di ba, kapag may gumagawa ng aligasyon, ano bang maaaring motibasyon? Kasi bahagi yun ng
i-consider mo kung iisipin mo makatotohanan at pakikinggan mo ba yung aligasyon. Kasi nung nakaraang eleksyon lang nito sa Senado, di ba, tumawid siya doon sa kabilang kampo na kaya muntik na nga siya malaglag eh. Ipinahamak din siya, pang 12 siya dahil nga naman kasya doon sa 2 ilog. So, bakit sa panahon ng Iglesia ni Cristo Rally, 'di ba? Bakit ngayon, 'di ba? So, yan yung kailangan na mga parang pieces ng puzzle na pag pagdudugtungin ng isang ordinaryong mamamayan, makikita mo may hindi magandang motibasyon, no? Doon sa paglalabas ng ganitong Saka nakakasuka. Napapanood ko rin siya, hindi ko alam kung naaasiwa ako sa kanya, sa mukha niya, honestly or doon sa sinasabi niya rin, nakakasuka. Kasi para bang, alam mo, ang pinakamasabang kasalanan sa akin, di ba? Para sa akin, yung traitor ka. So para bang ang tingin sa'yo ngayon, di ba? Yung mga Pinklawan, di mo naman na-convince, ayaw naman talaga sa inyo, di ba? Hindi naman talaga okay sa inyong mga Marcos, di ba? Yung mga Duterte supporters, mag-iingat na rin sa'yo kasi sarili mo ang kapatid, kaya kang traidorin. Yung mga pro-Marcos na loyalist, ayaw na rin sa'yo. Kasi loyalist kayo ba ngayon tapos ginawa mo yun sa sarili mong kapatid. Pero ito yung huling yung importante. Yung wala doon sa tatlo, tingin mo ba nakumbinse? Hindi Pinklawan, hindi loyalist, hindi DDS. Kahit yung mga yun, ayaw nyo ng mga traidor Diba? Done in bad taste in what's supposed to be a peaceful, prayerful rally. Tapos, tinanaydor mo yung sarili mong pamilya. I don't think even those people who are not part of any political, color, I don't think automatically makukumbinse kasi una, ngayon mo lang nilabas, pangalawa, kapatid ka, tapos tumaydor ka, pangatlo, wala ka naman talagang good track record Itong si Amy Marcos ng being truthful, di ba? Lagi yan, ilang beses na sinabihan na ang grabe yung kasinungalingan na tao, including in this particular instance, sinasabi ito, pero ang gusto natin, di ba, proof? Wala pa rin maipakita. Wala pa rin makikitang clear proof. No? Ilabas mo na yung clear proof mo. Hindi yung chismis na naman, itatag mo na naman lahat, pati yung anak pamangkin mo. Grabe, di ba? Yung asawa, di ba? Dapat ilabas mo yung mga yan, di ba? Magpapa-hair follicle test daw. Sige, tingnan natin, di ba? Tapos magpapa-DNA test daw siya. Magpapa-DNA test siya. Yun ang ako, sa akin maklaro na nakakalungkot na pababa yung kalidad ng serbisyo na nakakuha ng taong bayan. Bakit? Dahil sa dynasty sila, pag may isyong alitang pamilya, damay na naman yung lipunan natin. Kaya ito nga. yung isang epekto ng palalang-palala na political dynasty. Yung pribadong issue ng pamilya, dawit ang sambayan ng Pilipinas. Drama na naman ng isang pamilya, 2 pamilya, 3 pamilya. Drama nyo na naman. Sawang-sawa na kami sa drama ninyo. Di ba? Itong mga pamilya na ito, dapat dito, palitan na. Hindi pa ba tayo? Yung boses mo, yung boses mo. Lubayan nyo na po Yung kami. boses mo. Kitang-kita na talaga yung boses mo. Pero totoo, no? Parang lumalabas talaga yung kabulukan ng sistema na nagpapalit-palit yung mga political families, political dynasties. Nagririgo dun sila doon sa ating pamahalaan. At kaya ganito di ba? Parang whether totoo man, hindi, yung mga ganyang aligasyon, no? Besides the point din na grabe na ito lagi yung kinakaharap natin na type ng political system. Tsaka, ang isa din dapat natin pag-usapan dito ay hinamak ni Senator Amy ang lahat, pamangkin, First Lady, sarili niyang kapatid, para saan? Para sa ambisyon sa 2028, di ba? O inggit. Pwedeng inggit, di ba? Kasi nga, ang hirap outside ako lambuke. Kapatid ka ng Pangulo, tapos wala kang kapangyarihan. Namamatay na yata ito sa inggit. No? Pero yan ang isa sa mga worst forms of betrayal. Kasi para saan mo ginawa yung pagtataksil? Para sa sarili palang ambisyon. Saka buti sana kung yung pinaglalaban mo, tama. Nandun ka naman sa mga Duterte na ang daming akusasyon ng mapapatay. Uy, walang winner! Wala tayong winner ngayong araw. Team Kadiliman versus Team Kasamaan, sabi nga ni Harry Roque. No, talagang ano ba naman yan na parang ang kinakampihan mo pa, yung mas malala pa ang mga kasalanan sa bayan, no? Grabing korupsyon. Doon nagsimula ang flood control, panahon ni Rodrigo Duterte. Di ba? Kung doon nagsimula yung doon nangyari mga malawakang patayan, di ba? At most importantly, ang dami akusasyon kay Sara Duterte pero nandiyan ka sa team itim, di ba? Hindi ko talaga makita yung moral justification mo kung totoong para ka sa bayan, panagutin mo rin yung mga Duterte. Ayun, tama. Maanghang na mga paalala. Wala kay Kahit paus pa siya sa lagay na yan. Paus pa siya. Okay na lang hindi. Okay na.